Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Us via News 5. Emergency meeting. Ito. Nagpatawag ng emergency meeting si Senator Raffy Tulfo kasama ang mga ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang kaligtasan ng humigit kumulang 2.5 milyong OFW sa Middle East kasunod ng tumitinding tensyon at mga pambubomba sa rehiyon. Tiniyak ng mga ahensyang na may nakantang C-130 para sa posibleng repatriation. May pondo para sa emergency assistance at patuloy ang koordinasyon ng mga embahada at labor attaché para sa agarang pagtugon sa anumang krisis. Ito. Hala! Bongbong Marcos! Nireport mo ba ito? Parang hindi. Kasi 2 beses pa lang siya nag-report. Yung unang report niya sa umaga kahapon, as of 9 in the morning, wala pa namang nasawi. Then pagkahapon na, nag-report na naman siya, nasawi ang isa ng Pilipina caregiver sa Tel Aviv. So 2 report pa lang siya. So ito, kailan ba itong meeting? Hindi niya ni-report na nag-emergency meeting. Kasi ang trabaho ng presidente ngayon, nagiging mistulang reporter na siya. Ang sipag ng ating presidente. Ang swerte natin, napakasipag ang ating presidente. Na to a point na sa dami ng trabaho niya, makaya pa niyang mag-report sa taong bayan. Nireport mo ba ito? Dapat nag-breaking news o just in kayo, please update the Filipino people sa resulta na pinatawag na emergency meeting ni Tulfo. Dapat laging una sa balita. Pasok, BBM. Mabuti pa si Senator Raffy Tulfo nakaisip na magpatawag ng emergency meeting. Ano bang rule niya? Siya ata ang chairman sa Committee on Migrant Workers. Tama ba ako? And salot ako kay Senator Raffy Tulfo. Dapat ganyan ang leader. Hindi ba dapat ang presidente ang nagpapatawag ng meeting? Ginawa ba yan ng presidente? Correct me if I'm wrong. Parang wala. Ang ginagawa lang niya is nagmo-monitor lang sila. Nagmo-monitor. Di ba mas maganda sanang malaman natin? O kaya i-live stream nila yung cabinet meeting kagaya ng ginagawa ni PRRD natin, Tatay Digong nung pandemic. Live stream yung usapan nila sa cabinet. Nagmo-monitor tayo, nakikinig. Alam natin kung anong ginagawa nila. So ako, bilib na bilib ako kay Tatay Digong yung ganong leadership style niya. O ito ngayon, gera, nangangamba ang lahat, hindi lang sa kaligtasan ng OFW sa Middle East, kundi dito sa atin. I don't know kung nakikita ng Marcos Jr. administration na posibleng madamay tayo kasi mayroon tayong mga EDCA sites. Nandito yung US Typhoon missile system na kung lumala ang gera, magkagirian na, alyado na, yung mga alyado ng Iran, tutulong na rin, kanya-kanya ng paulanan ng dahil meron tayong, nandito yung malalakas na missile ng US So, posibleng paulanan tayo ng missile ng China, Russia, kasi ang China, Russia, alyado nila ang Iran. So, ako personally, nangangamba rin. May mga kamag-anak ako sa Ilocos. Nandun yung opinion ko lang ito, baka nandun yung mga Typhoon missile system. Madadama yung mga kamag-anak ko doon. So, di ba mas maganda sana ang
Pangulo natin ang nangunguna sa ganitong emergency meeting, kailang walay. Hanggang report lang siya. Mabuti pa si Senator Rapi Tulfo nakaisip na magpatawag na. Ay, naku. O, basa tayo sa mga comments. O, ito yung News 5 na ako, no? Nagpatawag ng emergency meeting. Ayan. Galing ni Tulfo. Oh, Rolly. No fly zone ang UAA. Daming stranded. Saan lilipad ang C-130? Bida si Jollibee. Kandaw, Gapor. Mahirap pala talaga pag yung vlogger ay naging pangulo. Imbes na action, mukhang mag-i-edit pa ata ng vlog niya. Mary Banjola, uwi kami basta pagbaba namin ng eroplano, may malitang pera. Ayuda na, ayuda sa amin, OFW siguro ito. O, ihanda nyo ang malita. Dapat itong mga OFW, example, yung namatay, Mary Ann ata, Vasquez. Dapat yun ang bigyan ng mali-malitang pera. Ang report ng Pangulo, ganun lang. Sisiguraduhin natin na mabigyan siya ng tulong. Magkano ang tulong? Again, baka kaparehas ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu last year. 5,000 lang ang ibinigay sa mga partially damaged. 10,000 lang ang ibinigay sa mga completely damaged houses. Baka itong namatayan, baka mamaya boreal assistance lang, magkano, ilang libo lang. Pwede ba sabihin nyo na rin, okay, nagbigay tayo ng 1 million pesos. Oh, matutuwa po kami. Yung mali-malitang ibinibigay, kung kaninong ibinibigay, bigay nyo dito sa mga OFWs natin. Matutuwa pa ang taong bayan. Hindi yung kayo-kayo na lang dyan. Ay, nako. Victoria Levi, officially auditioning na ba for 2028 endorsement? I don't know. Inday Montecalvo, saan na ba si BBM? Siya president. Dapat siya magpatawag ng emergency meeting. Yun ba? Ang sinasabi ko, inunahan pa siya ng senador, na ang senador, legislative yan eh. Hindi naman nila matrabaho. Kailang doon mo makikita kung gaano ka the best president meron tayo ngayon. The best sa lahat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo o gyero. So, siya lang nagpasan. So muna ni ang ilang gipatindog nga balay nga pag-atupan karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga ayero. Sa Ginoo nga salamat sa Ginoo nga pangsasin nga di may mga ulanan.
Oo. Salamat ko. Magpa inaat unta nga magpadayon ang inabang para dagan ang may nabangan. Salamat kaayo. Salamat.